ng umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita. Bantay Panahon! Ayon ho sa Pag-asa, kaninang alas 3 nagmadaling araw, ang binabantayang low pressure area. Tinataya na base ho sa lahat ng available data, ito po ay nasa 250 kilometers na ng silangan ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone na nakaapekto sa Palawan, sa Visayas at Mindanao. Share line naman na nakaapekto sa eastern section ng Northern Luzon at Northeast Monsoon naman ang nakaapekto sa extreme Northern Luzon. Samantala mga kaibigan ng lawigan ng Palawan, kasamang isla ng Kalayaan ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil po sa LPA. Ang Eastern Visayas, Central Visayas at Negros Island Region ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil ho sa Intertropical Convergence Zone. Ang Western Visayas at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Ang buong Visayas ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-anon sa karagatan. Ang Occidental Mindoro at Palawan kasamang isla ng Kalayaan ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa Timog Kanluran hanggang sa Timog Silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-anon sa karagatan. Bantay Panahon! Samantala mga kaibigan, Coast Guard Station Eastern Palawan sa bayan ng Cuyo nakatakda na itaas sa heightened alert status para sa Uplan Biyaheng Ayos Ondas 2025. Super Radio Local News. Alamin natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, pasok! Para matiyak ang maayos, ligtas at secure na pagbiyahe ngayong panahon ng undas, nakatakdang itaas sa heightened alert status ang Coast Guard Station Eastern Palawan sa bayan ng Cuyo simula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 4, 2025. Kaugnay nito, nakatakdang maglagay ng Malasakit Help Desk o Passenger Assistance Center at pag-activate ng Deployable Response Group o DRG ang CGS Eastern Palawan para tumulong sa mga pasahero pagpatupad ng Maritime Safety Regulation at agarang patugon sa panahon ng emergency. Kaalinsabay din nito ang mas pinaigting na pagsasagawa ng pre-departure inspection ng Coast Guard Eastern Palawan para sa striktong pagpapatupad ng maritime safety at security protocol. Ako si Wilmar Abrera, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:48 na ho ng umaga. Ngayon nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala mga kaibigan, punta naman ho natin ang balita mula kay Super JB Juanit. Local Government Unit ng Dumaran sumailalim po sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Plan Review mga kapuso. Super Radio Local News. Detalye po ng balitang yan na Super JB Juanix sa balita. Pasok! Sumailalim nga sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management o MDRRM Plan Review ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Bayan ng Dumaran, Palawan nitong nagdaang linggo.
sa headquarters ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa Barangay Irawan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa isinagawang pagsusuri, tinignan ng Provincial Review Team ang nilalaman ng MDRRM plan ng dumaraan kabilang ang mga programa, kakayahan at estratehiya ng bayan sa pagtugon sa mga sakuna at kalamidad para sa taong 2026. Kabilang sa review team ang mga kinatawan mula sa PDRRMO, Office of the Civil Defense, Provincial Planning and Development Office, Provincial Social Welfare and Development Office at Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang pagsusuri ay bahagi ng regular na proseso ng lalawigan upang matiyak na ang mga lokal na pamahalaan ay may maayos at epektibong disaster risk reduction plan na tutugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga komunidad sa oras ng pangangailangan. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Samantala mga kaibigan, Philippine Statistics Authority o PSA nagpaalala sa publiko na iwasan na magparehistro sa National ID ng higit sa isang beses. Super Radio Local News. Kaya huwag ko kayong pumangalawa. Isang beses lang ang pagpaparehistro para po sa inyo po National ID. Alamin ko natin ang buong detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abraya. Sa detalye po ng balita, paso! Nagpaalala sa publiko ang Philippine Statistics Authority o PSA na iwasan ang pagpaparehistro ng higit sa isang beses sa National ID. Ayon sa PSA, ito ay maaring magbunsod sa mga usapin sa pagproseso sa registration. Binigyang din ng PSA na ang isang rehistradong individual ay hindi kailangan magparehistrong muli para lamang sa pag-update o pagtama ng mga impormasyon sa National ID. Ang updating services ay binibigay umano ng libre sa National ID Registration Center. Ako, si Wilmar Abraya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Mga kaibigan, muli tumpakin niyo po mga orasan ng tamang oras sa Pilipinas. Alas 5:52 na ako ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong balita, panunumpa ng mga bagong wildlife enforcement officers pinangunahan ni Governor Ami Alvarez. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super JB Juanich. Meron pong detalye ng balita. Pasok! 10 bagong wildlife enforcement officers ang nanumpa ng tungkulin sa harapan ni Governor Ami Roa Alvarez na siya ring chairperson ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD na ginanap sa 35th regular meeting ng Konseho nitong October 24, 2025 sa lungsod ng Puerto Princesa. Batay sa PCSD Resolution number 24-1002, ang mga bagong talagang opisyal ay binigyan ng mandato na ipatupad ang Republic Act number 9147 o itong Wildlife Resources Conservation and Protection Act kung saan itinalaga rin bilang Cave Protection Enforcement Officer sa ilalim ng Republic Act number 9072 o National Caves and Caves Resources Management and Protection Act. Ayon sa PCSD, layunin ng pagtatalaga ng mga bagong opisyal na palakasin ang pagpapatupad ng mga batas na nagpoprotekta sa mga likas na yaman at wildlife sa Palawan Biosphere Reserve. Inaasahang makakatulong ang mga bagong WEOs and CPEO sa mga operasyon at kampanya laban sa mga paglabag sa batas pangkalikasan sa lalawigan ng Palawan. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Samantala mga kaibigan, Apostoliko Bikariato ng Taytay, Palawan, inimukti ng mga mananampalataya sa Bikariato na magsuot ng puti sa bawat linggo ng Oktubre at Nobyembre. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abraya. Mayroon po ang detalye ng balita.
Paso! Nimo daga bikaryato daga taytay aga mananampalataya sa bikaryato na magsuot ng puti sa bawat linggo na Oktubre at Nobyembre. Gayon din ang paglalagay ng puting laso sa mga tahanan, sa simbahan at mga public spaces para sa renewal ng bansa. Ito ay bilang tugon na rin sa naging paghimok na Catholic Vision Conference of the Philippines o CBCP sa mga mananampalataya na magsuot ng puti sa bawat linggo ng Oktubre at Nobyembre. Sa circular na inilabas ng CBCP, dihimok ang mga mananampalatayang Katoliko na magsuot ng puting damit tuwing linggo na Oktubre at Nobyembre at maglagay ng mga puting laso sa iba't ibang mga lugar. Ito umano ay para ipanawagan ang transparency, accountability at good governance. Ako, si Vilmar Robrena, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:55 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, balikan ho natin. Tika muna, punta muna natin si Super Kenneth Calumret. 10 PDL sa Puerto Princesa City Jail sumailalim sa Alternative Learning System o ALS Accreditation and Equivalency Registration, mga kapuso. Super Radio Local News. Detalye ho ng balitang yan, Super Kenneth Calumres sa Balita Paso. 10 PDL o Person Deprived of Liberty sa Puerto Princesa City Jail Male Dormitory ang sumailalim sa Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Registration. Sa nasabing bilang, 4 ang nasa elementary level at 6 naman ang nasa junior high school level. Layunin naman ng programa na maibalik ang mga PDL sa landas na edukasyon bilang bahagi ng kanilang rehabilitasyon at pagbabagong buhay. Ito mano ay patunay na patuloy ang kanilang pagsuporta sa edukasyon ng mga PDL bilang susi sa pagbabago at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon na makamit nila ang kaalaman na magagamit nila sa pagharap sa bagong yugto ng kanilang buhay matapos makalaya. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Ang tamang oras alas 5:56 na ho ng umaga. Samantala si Mapanga Balita, Busuanga Women's at Coron Men's Volleyball Team, kampiyon sa Cluster A ng First Governor's Cup, mga kapuso. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super JB Juanita. Sa detalye ng balita, pasok! Nagwagi bilang kampiyon ang Busuanga Women's Volleyball Team at Coron Men's Volleyball Team sa Cluster A ng First Governor Cup Intermunicipality Volleyballs Open na ginanap itong October 26, 2025 sa Coron, Palawan. Sa Women's Division, tinalo ng Busuanga ang Coron sa score na 25 over 20, 14/25, 25/22 at 25/18 upang makuha ang kampyonato. Nakamit ng Corona ay ikalawang pwesto habang ang Kulyon ang pumangatlo. Sa men's division naman ay nasungkit ng Coron ang titulo matapos talunin ang Busuanga. Pumangalawa ang Busuanga at pumangatlo naman ang Kulyon. Ang mga kampiyon sa bawat kategorya ay pasok sa Battle of the Champion at tumanggap ng 50,000 pesos bilang gantimpala. Makakalaban naman ng mga nagwaging cluster o mga bayan ang iba pang mga nanalo sa south at sa northern part ng Palawan. Dinaluhan ni Governor Amiroa Alvarez ang pagbubukas ng torneo kasama mga opisyal ng Busuanga, Coron, Kulyon at Linapakan bilang suporta sa mga manlalaro at pagpapaunlad ng sports sa lalawigan ng Palawan. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, balikan ho natin si Super Kenneth Calumres. Isang PDL ng Palawan Provincial Jail na may kasong multiple counts ng stapa. Sinilbihan ng warrant of arrest ng mga otoridad. Super Radio Police Report. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumres sa kanyang karagdagang balita
paso. Isang person deprived of liberty na kasalukuyan nakapigit sa Palawan Provincial Jail ang sinilbihan ng warrant of arrest para sa mga kasong estafa. Kinilalang nasabing PDL na sa alias Tin na nahaharap sa 4 na kaso na estafa na inisyo ni Honorable Edgardo Noel Bandong Cruz, ang presiding judge ng Municipal Trial Court for Judicial Region Rodriguez Rizal. Patay sa record ng korte, bawat kaso ay may kukulang pensang 18,000 pesos na may kabuang 72,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Matapos silbihan ng warrant of arrest ay mananatili ito sa kustodiya ng Palawan Provincial Jail at nakatakdang iharap sa korte para sa nararapat itong disposisyon. Ako si Kenneth Calumris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat